Hi po. For this episode, nakapag-invite tayo ng magiging special guest natin. Siya ay isang nursing student. Okay, Gwen, please introduce yourself. Hello po. Ako po si Gwen from Makati po. And nag-aaral po ako sa New Era University at fourth year nursing student po. Okay. Since kung napanood nyo na yung mga naunang podcast natin tungkol sa BS Nursing na course, diba, nakapag-interview tayo or nagkaroon tayo ng mga guests na mga nurses na sa United States. So, gusto naman namin ipakita sa inyo. Kumbaga, ipivot natin siya from a working nurse into a student nurse. So, ngayon, tanungin naman natin, si Gwen, ano ba yung inspirasyon mo para mag-take ng BS Nursing? Actually po, ang original plan talaga ay magme-med ako. So, ang advantage kasi pagka nag-nursing student ka sa pre-med, no, mas marami kang or mabilis ka makapag-communicate sa mga patients and also mas maganda yung exposure mo kasi lalo na yung nurses ay laging exposed sa mga pasyente. Yan. So, from gusto mong maging doktor. Yes. So, parang ang magiging naisip mo, maging pathway mo ay kumuha muna ng BS Nursing bago mag-med. Wow. Okay. Bilang student nurse, no? For you, ano ba yung para sa'yo, pinakamahirap na subject kapag ikaw ay kumuha ng BS Nursing? Parang wala. Ay, Hindi ko, sa tingin ko, maternal and child and grand. Yung mother and yung child, yun na. bakit? Bakit for you mahirap? Kasi, dalawa na sila, kasama na yung feeder, yung baby mismo, pati yung nanay. Unlike sa med-surg, parang na-enjoy ko naman yung med-surg kasi surgery and then staff yung mga general. Okay. Sige. So, for Gwen, mas nahirapan siya nun sa maternal and child. Yun ba yung nagpapaanak? Yun, masaya yun, yung nagpapaanak. Mismo ang duty na. Pero yung pag-ano mo siya, ang hirap kasi ang dami mo po talagang aaralin. Kasi kasama talaga din yung nanay hanggang sa pagkalabas niya, or throughout ng pagbubuntis. So, ang dami mong ano. So, currently, di ba, ikaw ay fourth year student na, di ba? So, ano ba yung mga i-expect ng mga incoming na mga nursing student? Ano yung i-expect nila kapag first year ka? Ano yung mga ginagawa? Pag second year, tapos third year, kailan yung start ng duty? Ganon, tapos fourth year, ano yung mga i-expect nila? Okay. Pag mga freshman pa lang or mga gusto nilang kumuha ng nursing, siguro expect nila talaga dapat ready sila mentally, physically, kasi ang daming gagawin talaga. And then, especially yung financially. Kasi yung ating mahal talaga pag mag-aaral. Kasi syempre yung parang para for harness pa lang, yung mga gagamitin mo. And also yung mga books, if may mga required silang books, if PDF, ganyan. Syempre, need din ng mga laptops, gadgets, ganyan. And then, pagka start ng duty is, lagi naman siya, so, second year after ng capping and pinning. So, yun, dun muna. Bago ka kasi mag-capping and pinning, may mga red lens pa kayong gagawin. So, ang dami bago. Sasalain talaga kayo. Tapos, makikita dun yung mga procedures na ginagawa sa ospital. I-demo mo sa mga CAs mo or sa mga prof mo. Tapos, after nun, third year, yun, yung tiring year talaga siya. Kaya tawag namin doon, tired year. Kasi nakakapagod talaga siya. Doon lahat, parang research, tatapusin na yung research nyo, tapos, syempre, may mga duties kasabay, tapos, if may mga schools kasi, depende siya sa schools natin, if may mga oral revalida sila, if may battery exam, di sa school namin, meron na oral revalida, so, ang hirap talaga, so, time management, so, yung expect din nila na hindi na talaga, totoo yung sinasabi nila yung mga, na, pagka nasa medical field ka, o kaya pagka nursing, ganyan, na, marami kang gatherings na hindi ma-attenan. Madami kang activities na hindi ma-attenan. Ganyan. So, yung lifestyle mo talaga mag-change. So, parang puro aral ka lang. If sobrang talino mo naman na hindi na nag-aaral, di ba? May mga ganun. Depende rin kasi yun sa Oo, depende talaga yun sa pag-aaral. So, yun. Pero kailangan pa rin kasi talagang mag-aaral ng mag-aaral. Basta na magbasa. Kasi yung dami, pagpasok mo pa lang, quiz na agad. Yung lecture sobrang haba. Naalala ko lang mga slides namin ng mga first year. 1,000. Kasi 1,000 na slides kada araw, di ba? Ang hirap.
buong magapon na kayo nakaupo, tapos doon na kayo kakain. Ayun. So, pag pala first year, more on parang theoretical. Mga theories, yes, yes. Aaralin, no? Yun yung Parang foundation. foundation, no? Parang background foundation. Yan. Diyan kayo i-equip ng mga knowledge. Pagdating ng second year, diyan na kayo isasabak sa duty. Parang pinaka-actual na ano na. No? Duty. Tapos, third year, ano yun? Yung duty nyo doon, parang OJT na siya? Hindi, same lang din ate, pero mag-iiba na siya ng ano. Kasi pagka second year, nakafocus talaga sa maternal and child. Yun na talaga yung pinaka-ano niya. And then sa third year naman, medical and surgery. So, ano na siya, iikot na siya sa iba-ibang rotation talaga. Kunyari, tuloy. OR, yan, yung usual. Tapos mga, internal medicine ward, yung ganyan. Geriatric, psychiatry, dun din natin. Third year, ang dami talaga yung mga major subjects din ng nursing talaga nandoon. Meron din ba nag-duty nurse sa emergency department? Meron after. Meron ER, yan. Paano nila, ano yun, meron bang assessment na, ito, pwede itong mag-duty sa emergency department, ito pwede sa ICU, ito pwede sa ward. Hindi, actually, yun yung parang tinatawag na rotation. May rotation kasi siya. So, parang lahat dapat ang students makakapag-duty sa ganung ward para in order for them na ma-experience yung mga nangyayari dun sa mismong areas, di ba? Okay, so far, second year and third year na duty, for you, ano yung pinaka na-enjoy mo na duty na department? Is it the ward, ER, OR? Ako parang lahat. Lahat siya ate. Yung from yung sa geriatrics, yung mga matatanda, yung talaga nakaka-compare talaga. Tapos sa psych, ano pa ba? OR, yun talagang pinaka-favorite ko naman yun. OR. Tapos pati yung pagpapaanak. Kasi ang dami ko din talagang experiences doon. Lalo na nag-graveyard kami. Yung pinakamasayang graveyard shift kami. Doon mo makikita yung mga struggles talaga ng nanay, ganyan. Kaya talagang mas ma-appreciate mo yung, ganun pala talaga naghihirap yung mga magulang natin, pinapanganak sila. Mas makikita mo rin talaga yung mga stories nila. Syempre, di naman natin pwede, di ba? Bilang student nurse, na-experience mo na may namatay na pasyente? Oo, ate, pero hindi dun sa shift namin. Parang kinabukasan, handle namin siya nung shift namin na. Tapos kinabukasan, namatay na siya. Paano nyo minamanage yung gano'n? Paano yung, siyempre yung emotional mo, di ba? Oo, Parang ikaw yung nag-alaga sa kanya, tapos Oo, ate. nangyari yung gano'n. Paano kayo tinuturuan na makapag-recover ka agad? Kasi di ba may duty kayo after that? Actually, pag sa CI, parang pinababayaan lang nila kami na i-ano mo muna yun. I-feel mo yung ganyang kasi marami pa namang darating na, syempre pag graduate ka, tapos nagkaroon ka na ng lisensya, sa nurse ka na, marami ka pang mas ma-experience talaga na gano'n na mangyayari. Tsaka hindi mo naman, yun nga, hindi naman natin hawak talaga yung buhay nila. So, gano'n naman. Parang tinatanggap na lang namin. Pero minsan ate lang, naiiyak kami doon. Sabi na CI namin, ba't kayo umiiyak? Kasi ito, tapos duty yun. So, syempre, nag-ano din kami. Kasi kailangan namin patuloy dun sa duty namin mismo. Grabe. Dami natin na pag-usapan. Hanggang Hanggang pa lang tayo sa pag-duty. Okay, break muna tayo for a while. Balik tayo mamaya. Okay, and we're back. So, ngayon naman tatanungin natin, ano yung most unforgettable experience during duty? Tanong natin kay Gwen. So, yun ate. Lahat naman, memorable. Pero ito, recently lang. May patient kasi kami na nag-code blue. Yun. Tapos, nagsi-CPR kami that time. Tapos, ang nakakaano doon kasi, umiiyak kaming lahat habang, di ba yung mga, family or relatives to patient, umiiyak. Kami din sinasabayan siya umiiyak. Kasi parang, so, feeling namin na kinakabahan. Pero at the same time, gusto rin namin sana makahelp din sa patient. Doon sa ganun, kasi di ba sa hospital, karaniwan kapag student nurse kasi, medyo parang hindi ganun kataas yung confidence ng mga patients, di ba? Aminin natin yan, na ay, student lang, tapos kapag kakukunan ka ng ay, parang ayaw mo, parang kakabahan ka kasi student. Pero, ikaw yung nandun, POV ng isang student, Yung, di ba? Ano yung masasabi mo doon sa ganun na nagiging mindset ng mga syempre, patients? naiintindihan naman namin kung saan nanggagaling yun. Syempre, yung kaba dahil yung estudyante. Pero
sa side namin, parang nasasaktan ka. Kasi 'di ba, pinag-aralan kasi namin 'yan ta's bago di naman kami ilalagay dun sa situation na gano'n na hindi ka naman pagdudutiin kung hindi ka marunong, hindi ka nila nakitaan na kaya mong gawin 'yun, hindi ka nila na-trained. So, ayun nakakaano lang, hurt lang na parang, hala naghirap kami, puyat, ganyan. Ang dami naming inano, sinakripisyo para sa gano'ng bagay. Tapos yun lang yung mangyayari, 'di ba? So, ibig sabihin pala, bago kayo pakawalan. Pakawalan na ng term sa mga hospitals kapag kayo nagdu-duty. If fully equipped na kayo sa mga Yes. Ang daming lectures, trainings, trainings, diba? Bago kayo gumawa ng mga kagaya yung sabi mo, unforgettable experience, yung pag-CPR, kayo naman ay well-trained naman para gawin yun. Kaya yung yung mga family ng mga patients, diba? Huwag tayong kabahan kung nakita natin na student nurse kasi sila naman ay alam naman nila yung ginagawa nila. Oo, Kasi yun yung usual na yung mindset, di ba? Okay, sige. Pumunta na tayo sa, ano yung gusto mong, pwede mong i-advise dun sa mga senior high school students na dream nila or gusto nilang kumuha ng nursing. So, para dun sa mga gustong kumuha, nursing, wag na, de joke lang. Hindi, kasi alam mo, pagka, yun nga, yung katulad ng sinabi ko si ate kanina na parang kailangan ready ka physically, mentally. Kasi habang nag-aaral ka, syempre, ang dami mong pagod, kuyat, ang dami mong isasakripisyo, mamimiss mo pa yung mga family mo. O kaya, kung usual ka naman na talagang gumagala kasama yung family mo, hindi mo naman pwede magawa. Syempre, ang may isip mo, ba't di ako kasama, ganyan. Syempre, malulungkot ka. O yung mga nakadorm naman, katulad yan, na malayo sa family. So, ayun, dapat pag-isipang mabuti. Kasi kahit ako ngayon, na 4th year napapaisip pa rin ako na, hala, para dito ba ako? Ganyan. Tapos, oo, ang dami mong syempre, gets or naintindihan ko naman yung pagiging, ng mga prof namin, CIs. Kasi yun eh, maganda yun eh, na parang pinupush ka talaga nila, nagiging strict sila. Siguro yun din yung advantage pag strict yung, yung mga prof mo, yung mga CIs mo. Kasi talagang ma-pressure ka na, kailangan ko mag-aaral ko, hindi babagsak ako, ganyan. Or may mga retaining grades sa schools, ganyan. Um, Katulad nun, parang basta pupush kami na mag-aral, ganyan. So, ayun. Okay. So, ano naman ang ma-advise mo dun sa mga currently na nandun sa kaparehas mo na student? Ano lang, lahat actually, kanya-kanyang langoy yung tawag namin dun ate. Kanya-kanyang langoy. Kanya-kanyang langoy. So, kanya-kanya kayo talaga diyan. So, kasi sa dulo naman parang ikaw pa rin yun eh, kung kaya mong i-survive yung talagang journey mo dun sa nursing. Kasi nga, gaya nung iba na palagi nga nilang kinu-question eh, para dito ba ako, ganyan, ano ba ba itong ginagawa ko, parang wala na akong patutunguhan. Kanya-kanyang langoy means huwag aasa sa iba. Kundi, Talagang sarili mo. mag-aral ka. Oo ate, kailangan yun. Kung lahat ng mga kailangan training Oo. ay Intindihin mo, observe mo Yes, lahat yun. And makinig ka palagi sa mga CIs. Yes. Yung duty yun. Nakikita ko naman na mostly sa mga nag-review centers or yung mga nag-take ng board exam na parang ang lumalabas. Depende rin sa mga din yun eh, sa na-dutyhan mo rin kasi. So, doon ka kasi matututo talaga ate pag nandun ka na sa mismong ward or sa mismong areas, di ba? Parang experience is the best Yes. teacher. Yes. So, Hindi lang basta nabasa mo siya, natuto ka, oo, pero mas natututo ka kapag na-experience mo siya. Yeah. Okay. So, tandaan niyo yan kanya-kanyang lang. Huwag mag-aasa sa iba. Huwag mag-cheat, diba? Huwag mangungopia. Oo, kasi kaya tayo. Yes, and syempre hindi mo naman pwedeng sabihin na isisi sa iba. Kasi ito yung tinuro ni Anel, kundi kung yung personal na knowledge mo and learnings mo, yun yung i-apply mo pag nandun ka na, nag-duty ka na. Yan. Okay. Thank you so much. Dun sa mga na-impart natin. Sana ay marami na natutunan yung audience natin sa ating mga viewers sa ating podcast ngayon. Wow. Thank you. Thank you. Bye.